Okay, kailangan naiintindihan yung trabaho, yung problema. Yeah, Preferably ba tagaloob? Not necessarily, kasi marami tayong advocates na familiar sa reforma na kailangan ng education sector. Yung DepEd naman ay isang birokrasya, pero yung DepEd as an institution also interacts with other experts from outside. So hindi po natin kailangan limitahan lang sa mga nasa DepEd. Pero kung merong competent individual na nasa DepEd, bakit hindi? Kasi parang may nadinig ako, may nakita ko isang news item kanina. Parang may grupo ng mga teachers, ang gusto nila, guro din, no? Okay din naman. Pero hindi naman technically kailangan maging guro ka para maunawaan yung ano, no? Although, syempre, pag guro ka, mas mauunawaan mo, no? Oo. Isang dimension yan, kasi yung mga guro ay isang set ng sektor. Mga estudyante ay stakeholder din. Mga magulang ay stakeholder din. Meron din tayong mga... So, kung maglalagay tayo dyan, it's also a management position, resource mobilization, manager ka dapat, diba? So, yung lahat-lahat na yan, kailangan pagsamasamahin mo sa isang tao. So, medyo tall order, pero sa galing naman nating mga Pilipino, I'm sure makakahanap tayo ng ganyang tao. Isang positive... I don't know whether this is applicable, no? Kasi ako naniniwala talaga ako sa gender equity when it comes to appointees, no? Importante sa akin yun Hindi naman kailangan puro lalaki. Okay. Correct. Babae naman yung in-appoint sa Ilang mga female cabinet members ngayon. Department of Tourism, babae. Pero yun nga, babae yung outgoing si Vice President Sara Duterte. Okay ba kung babae rin yung Although kasi nga nilalagyan ko ng nuance yun gender. Oo nga, hindi naman porke babae in the case of the Vice President ay competent, di ba? Pero my point is, okay ba na kung babae uli yung i-appoint? Oo. So wala, okay lang yan kay babae, kay lalaki, LGBT, walang kasarian. Okay lang. Hindi siya determinant ng kagalingan at potential maging education secretary. Ang iniisip ko kasi para mas may gender balance sa gabinete, no? Parang hirap naman mag-using with machismo o kaya yung mga kasi, meeting, di ba? Yun nga, meron bang ibang female cabinet secretary? Parang tourism, no? Tourism, no? Hindi ko na maalala yung iba Parang puro lalaki, no? Puro lalaki. Tourism. Hindi ko maalala. DBM. DBM, tama. Si Pangandaman, no? Secretary Pangandaman. Yeah. Oo. Yeah, 'di ba? Kasi ang daming magagaling na mga babae, no? For instance, may kilala ko, isang professor ng economics, Shelo Magno. Hindi ko siya ini-endorse. Sasabihin na naman nila, kaya ako dito at akong maging DepEd secretary, sabi ko nga sa kanila Ito gusto ko sabihin to, no? Sa tagal ko naman sa industriya na ito, ang dami ko na nakilala ng mga iba't ibang karakter, no? Politiko mostly, tsaka academicians, mga so-called analyst. Mataas naman yung BS meter ko. Kasi di ba minsan may mga nakakausap ako ng mga analyst, mga academicians. Ang daming kuda sa gobyerno, pero ramdam na ramdam mo yung kilig Yung parang gusto nilang mag-partake doon sa loot ng gobyerno. Napaka-ambisyoso. Hindi ko nakikita kay Prof. Shelo yun. Sinabi na dati ni Executive Secretary Bersamin na yung mga prinsipyo ko ay hindi aligned sa interes ng presidente. Ako, anti-corruption champion ako, diba? Oo. For transparency and accountability. So, wala daw akong space sa gobyerno ng Marcos, diba? So, alam na natin yun. Mali naman kasi talaga kayo, Prof. Shelo, no? Why would you insist on transparency? Mali talagang ipaglaban ang tama. Maling ipaglaban na dapat itaas ang tax ng mining. Ganun. Hindi dapat. Kinakawawa niyo yung mga... Maling ipaglaban na bawasan ng impluwensya ng mga oligarchs. Diba? Ganun. Mali yun, no? Kasi unang-una, Professor, wag niyo pong lalapastanganin yung batayang prinsipyo at karapatan ng ating mga dambuhalang mining companies. Ayan. Kawawa naman po sila. Wag po. Okay? Baka lumiit ang kita. Lalo na yung mga politikong involved sa mining. Ayun, tama. Sabi na isang viewer. Yung Environment Secretary, babae. Secretary correct. Saga. Oo, tama. Okay. So, competence, hindi corrupt, basically integrity, inspiring, yung track record,
What else? As much as possible, hindi politician. Kasi bumubuo naman tayo ng parang ideal DepEd secretary. Baka sakaling masagap ni President Marcos, kunwari, hindi naman niya napanood yung first part. Kasi kung napanood yung first part ng interview natin, baka napikon siya, ang dami kong kudado na. Pero ito na lang po panoorin niyo, Mr. President. Baka lang sakaling makatulong sa paghahanap. Dapat din, collaborative. Kasi yung DepEd should be working with other agencies. Napaka-importante na makipagtrabaho din ito sa DSWD kasi yung mga bata pagpasok, kindergarten yan, diba? May feeding program at may daycare program din tayo for the DSWD. Yung mga preschoolers natin na papasok sa So napakahalagang may coordination sila with DSWD. Collaborative din with respect to TESDA, yung technical education. Collaborative in the sense na kaya ngang immobilize yung private sector, the local government units para mag-pool ng resources to really, ito na naman tayo, disruption and revolution sa education sector. Yun yung kailangan natin. Alam mo, sobrang totoo niyan, Prof. Shelo. I'm sure nabasa niyo to, 'di ba, yung EDCOM 2, yung Second Congressional Commission on Education. Sa mga viewers natin, pati na po sa mga trolls, basahin niyo po yung mada-download niyo. I-type niyo lang po sa Google EDCOM 2. EDCOM space 2. Isang diyan. Tingnan mo ha, may isang recommendation na gawa naman ni VP Sara. I mean, tanggalan ng admin na work yung mga teachers. Maganda yan. Sige, let's talk about it. Maganda yan. Diba? Tinanggalan ng admin work yung mga teachers, which is good kasi kailangan talaga nating bawasan ng admin work ang mga teachers. Pero kung comprehensive, malalim ang pag-unawa mo, ma-realize mo na yung admin work ay equally important as yung teaching load. Pero ang nangyari ngayon, nag-hire lang tayo ng mga temporary contractual workers to do the admin work, diba? Hindi ba dapat ang unang-una mong gawin ay pag-aralan yung structure sa baba para ma-identify mo kung ilang plantilla yung talagang ipakikreate mo sa DBM para makapag-hire tayo ng talagang mga taong tututok dito sa admin work na to at magagarantiyahan na magagawa yung trabaho at ma-unload talaga yung trabaho ng mga teachers. Pero kung temporary workers lang yan, parang, pinaramdam mo sa mga teachers mo, nakuha mo yung suporta ng mga teachers mo kasi binawasan mo yung admin load nila. Pero na-solve ba yung problema? Lagyan natin ng konting context to yan. Doon sa mga viewers, sana makarelate kayo sa pinag-usapan dito sa bahaging ito. Isa po sa mga malalaking problema ng ating mga guro, overworked, underpaid. Overwork sila dun sa teaching load nila, dun sa mga pang college yung term na ginamit ko, teaching load. So mas marami silang tinuturo ang bata, mas marami silang oras sa ginugugol, pero hindi pa sila makapag-concentrate na maayos doon dahil po ang daming admin work. Ano po ibig sabihin nun? Pag may mga activities, programs sa school, sila lahat nag-facilitate noon, sila nag-organize. At kung mayroong mga politiko, nadinig ko, nabibisita for instance sa school nila, binibigyan pa sila assignment na maging welcome committee, lahat yun. Hindi siya directly connected sa pagtuturo pero nakakakain po sa oras. Pag gagawin nila yun, naturally, they would have to leave their classes at kailangan may papalit sa kanila. In the end, overworked, underpaid, at nagsasuffer yung mga estudyante. Yun po yung context nun. So, contractuals pala naging solution. Baka naman, to be fair naman kay VP Sara, baka naman siya yung preliminary solution. Baka naman meron pang parating. Sana. Ganun. Pero parang, yun nga hindi ba parang dapat mas comprehensive yung approach? At napag-usapan na to with the DBM Secretary kung paano magkakaroon ng karagdagang plantilla, hindi basta ora-oradang tinanggal tapos biglang temporary contractual workers muna tayo. Kasi bahagi din ng admin work yung pag-generate ng mga data, yung monitoring and evaluation, yung mga ganyang admin management level. Importante rin yan kapag tinatrack natin yung performance ng mga estudyante natin. Pag-inventory, procurement ng mga libro.